Minsan parang isang magulong digmaan ng ating isipan, punong-puno ng ingay mula sa takot, pagkalito, at mga pagsubok na tila hindi na matatapos. Sa mga oras na iyon, madali tayong mawala ng lakas at magpatinag sa bigat ng buhay na hindi nakikita. Kung ngayon ay ramdam mo ang pagod, huminto sandali, maglaan ng 60 segundo, at pakinggan ang mga aral ng mga Stoic philosophers, mga taong nakaranas ng pinakamabigat na unos na kayang pagdaanan ng tao, ngunit nanatiling kalmado at matatag ang puso. Alalahanin si Marcus Aurelius, ang emperador na nagdanas ng kalungkutan ng kapangyarihan, nabuhay sa gitna ng mga salot, digmaan, at walang katapusang pagkawala. Sa kanyang meditations, ipinaalala niya sa sarili, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Pag-isipan mo ito at matutuklasan mo ang lakas sa gitna ng bagyong dala ng buhay. Pinili niyang tumayo ng matatag at ganoon ka rin dapat. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang emosyon. Ito ang pinakamataas na sining ng pagmaster sa ating mga reaksyon sa mundo. Hindi ito tungkol sa pagtakas sa emosyon, kundi sa hindi pagpapadala at pagiging alipin ng mga ito. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 8 klasikong aral mula sa Stoicism. Bawat isa ay may dalang pinagsamang karunungan mula sa libu-libong taon. Pati na rin ang mga halimbawa mula sa tunay na buhay at simpleng pagsusuri, upang hindi lamang ito marinig, kundi agad ding maisagawa. Ang mga aral na ito ay nakapagligtas ng marami sa buong kasaysayan. Ngayon, maaari itong magpagaling ng iyong isipan at palakasin ang iyong puso. Kung handa kang magsimula sa paglalakbay na ito sa iyong loob, mag-iwan ng komento, "Handa na ako." Simulan natin ngayon. Mas madalas tayong magdusa sa ating imahinasyon kaysa sa tunay na buhay. Dahan-dahang tumutulo ang ulan sa labas ng bintana. Sa madilim na kwarto, naiisip mo ba ang isang masamang bagay na hindi pa naman nangyayari? Ang mga salita ni Seneca, sa unang tingin, ay tila isang simpleng pampalubag loob. Ngunit kung titingnan mong mabuti, may mahahalagang katotohanan na itinatago. 70% ng ating mga alalahanin ay mga senaryong likha lamang ng ating isipan. Ang ating utak ay likas na direktor, hindi ito tumitigil sa paggawa. Kung ang isang proyekto ay hindi matapos, iniisip nito ang mga posibilidad ng pagkatalo, pagkawala ng trabaho, at isang wasak na hinaharap. Kung ang isang mahal sa buhay ay hindi agad nag-reply, binubuo ng utak mo ang kwento ng pagtataksil at pag-abandona. Hindi tayo nagdurusa dahil sa realidad. Nagdurusa tayo dahil sa mga horror movie na paulit-ulit na tumatakbo sa ating isipan. Mas nakakatakot pa, habang naniniwala tayo sa mga kwentong ito, mas lalo nating pinapalakas ang mga negatibong emosyon at pinapalabo ang ating pag-iisip. Isang maliit na butil ng takot, kung hindi mapipigilan, ay maaaring maging isang gubat ng takot na humaharang sa lahat ng daraanan patungo sa malinaw na pag-iisip. At kapag ang isipan ay nalilito, nawawala ang kakayahan nating makita ang mga bagay tulad ng mga ito talaga. Hindi na natin nakikita ang exam paper, nakikita natin ang pagkatalo. Hindi na natin nakikita ang mga oportunidad, nakikita natin ang kahihiyan. Isang halimbawa si Luke, isang first year na estudyante. Bago ang kanyang exam, dumaan siya sa 2 linggong walang tulog. Lahat ng pinakamasamang senaryo ay naglalaro sa kanyang isipan. Mababagsak siya sa subject, mai-expel, mawawala ang scholarship, at magkakawatak-watak ang kanyang hinaharap. Sa araw ng exam, nanginginig si Luke habang papasok sa kwarto. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Ngunit nang lumabas ang test paper sa harap niya, siya ay nagulat. Mas madali ang mga tanong kaysa sa mga bangungot na inisip niya. Nakapasa siya ng maayos at nakakuha ng B+,
isang nararapat na marka, at higit sa lahat ng bagyong naganap sa kanyang isipan ay mga ilusyon. Hindi ito totoo. Ilang beses ka na bang naging katulad ni Luke? Ilang beses ka nang pinarusahan ng mga alalahaning hindi naman nangyari? Kung titingnan mong mabuti, makikita mong 70% ng mga paghihirap mo ay dulot ng mga imahinasyong kwento, hindi mga totoong pangyayari. So ano ang dapat natin gawin para makawala sa ganitong sitwasyon? Ayon kay Seneca, kailangan nating kilalanin ito. Kapag dumating ang takot o pagkabahala, huwag agad maniwala, huminto. Maghanap ng papel at panulat. Isulat ang 3 bagay na pinakamalaking alalahanin mo sa ngayon. Pagkatapos ilagay sa tabi ng bawat isa ang porsyento ng posibilidad na mangyari ito. Kadalasan makikita mong mas mababa pa ito sa 30%, minsan 10%, minsan halos 0. Ang simpleng pagsasanay na ito, kahit na magaan, ay naglalabas ng isang malakas na hampas na pinuputol ang 70% ng mga pader ng ating pagdurusa. Sa pamamagitan ng pagsusulat nito at pagbibigay ng halaga sa posibilidad, inilalabas natin ang ating mga alalahanin sa liwanag ng katwiran. At ang anumang napapalabas sa liwanag, hindi na tayo tinatakot. Subukan mo ngayon. Ano ang pinakamalaking alalahanin mo? Isulat ito. Ano ang posibilidad? Malamang matatawa ka at mararamdaman mong nabunutan ka ng isang bigat na hindi mo nakikita. Pumili kang huwag malulunod sa mga katang-isip na pelikula na tumatakbo sa iyong isipan. Pumili kang harapin ang realidad. Dahil kahit gaano pa kahirap ang buhay, mas maliit pa rin ito kaysa sa mga bangungot na ating iniisip. Sa huli, ikaw ang may kakayahang magtakda ng agos ng iyong isipan, hindi ang mga alalahaning ipinapadala ng utak na puno ng takot. Tandaan, may mga pagkakataong darating ang tunay na paghihirap, pero hindi mo kailangang magpagapos sa sarili mo bago pa man magsimula ang laban. Simula ngayon, magpraktis ng harapin ang iyong mga alalahanin, isulat ang mga ito at ilabas mula sa iyong puso. Hayaan mong ang iyong karunungan ang magpagaling sa mga sugatang hindi nakikita. Hayaan mong ang iyong rason ang magtakda ng ritmo ng iyong puso. At kapag ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, magngiti ka, kalmado tulad ng isang bato, sa ilalim ng agos, matatag at hindi tinatabla ng mga bagyong minsan, ay inisip ng iyong isipan. It is not things that disturb us, but our judgments about them. Epictetus. Ang tunog ng ulan ay hindi malungkot o masaya. Ito ay simpleng tunog ng ulan. Ngunit sa ilang umaga habang tayo'y nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy, nakakaramdam tayo ng bigat sa ating puso. Wala na, nasira na. Wala nang silbi ang mga plano ko sa buong linggong ito. Sa ibang araw maririnig natin ang parehong ulan at magbabalik tanaw tayo na may ngiti sa labi, kamangha-mangha. Isang magandang pagkakataon para manatili sa loob at tapusin ang librong iniwan kong hindi natapos. Nakita ni Epictetus ito higit sa 2,000 taon na ang nakaraan. Hindi ang mga panlabas na pangyayari ang nagdudulot ng ating paghihirap, kundi ang paraan ng ating pagtingin at paghusga sa mga ito ang nagpapaligalig sa ating isipan. Ang kanyang pahayag, hindi ang mga bagay ang nakakagulo sa atin, kundi ang ating mga paghusga tungkol sa mga ito, ay hindi lamang isang pilosopiya. Ito ay isang set ng mga susi na nagbubukas ng kalayaan sa loob. Kapag may nangyari, tulad ng pagkawala ng trabaho, pagtatalo o pagkakasakit, ang pangyayaring iyon mismo ay walang kulay. Ito ay simpleng datos, parang isang numero sa spreadsheet o isang brush stroke sa isang canvas. Ngunit nilalagyan natin ito ng label na kabiguan, pagkatalo, pagtatapos.
Mula sa mga label na ito, lumalabas ang mga emosyon. Ang takot, galit at kawalan ng pag-asa ay madalas sumalanta sa ating isipan. At tulad ng isang automatikong pelikula na tumatakbo sa ating ulo, nagsisimula tayong mag-imagine ng mga posibleng kahihinatnan. Hindi na ako makakakita ng ibang trabaho. Mababaliwala ako ng mga tao. Wala na akong silbi. Ang ating utak ay hindi lang basta nagre-record ng mga pangyayari, nagsasalaysay ito ng mga kwento. At minsan, ang mga kwentong ito ay nagiging bangungot na tayo mismo ang lumilikha. Hindi tayo tinuturuan ng Stoicism na magkunwaring wala tayong nararamdamang paghihirap. Tinuturo nito sa atin na huminto sandali, harapin ang pangyayari bago natin ito hatulan. Ang ulan ay simpleng ulan lang. Ang pagkawala ng trabaho ay simpleng pagkawala ng isang papel, hindi ng ating halaga bilang tao. Ang paghihiwalay ay simpleng dalawang daraan ng landas, hindi isang hatol na hindi tayo sapat. Kapag binago natin ang pananaw na ginagamit natin sa pagtingin sa mundo, binabago natin ang buong kalagayan ng ating isipan. Isang sikat na pag-aaral nina Emmons at McCullough noong 2003 ang nagpapatibay nito. Ang mga kalahok na nagsulat ng Gratitude Journal sa loob ng 10 linggo ay hindi lamang nakaranas ng mas malaking kaligayahan, kundi nakaranas din ng mas kaunting sakit at mas maraming positibong aksyon. Kahanga-hanga, nanatiling hindi nagbabago ang kanilang mga panlabas na buhay, punong-puno pa rin ng mga pamilihang presyon, mga bayarin, mga problema sa relasyon, at pagbabago sa kalusugan. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na kanilang pinahahalagahan, tulad ng masarap na pagkain, ang sinag ng araw sa umaga o isang hindi inaasahang yakap, binago nila ang paraan ng pagtingin ng kanilang utak sa mundo. Ang pagkakaiba ay nasa pagtingin sa mga natira, hindi sa mga nawawala. Hindi nito tinanggal ang mga pagsubok, ngunit pinalakas nito ang mga tao sa pagharap sa mga ito. Isang simpleng pagpili na inuulit araw-araw ang nagbukas ng pinto patungo sa mas magaan at mas matibay na realidad sa loob. Isang maliit na pagbabago mula sa kailangan kong gawin ito patungo sa binigyan ako ng pagkakataong gawin ito, ay kayang baguhin ang isang pasanin at gawing oportunidad. Ang kailangan kong magtrabaho sa ilalim ng pressure ay nagiging binigyan ako ng pagkakataong magtayo ng tibay sa isang mahirap na sitwasyon. Ang kailangan kong mag-alaga ng may sakit na mahal sa buhay ay nagiging binigyan ako ng pagkakataong mahalin at samahan sila sa mga mahalagang araw na ito. Ang kailangan kong gumising ng maaga para sa trabaho ay nagiging binigyan ako ng pagkakataong magsimula ng bagong araw, may katawan na patuloy na gumagalaw at espiritu na patuloy na naglalagablab. Ang salitang kailangan ay may bigat, samantalang ang binigyan ng pagkakataon ay may dalang posibilidad. Baguhin ang filter, baguhin ang tibok ng puso, baguhin ang buhay, at ang pinakamagandang bahagi, may kakayahan tayong piliin ang filter na ito anumang oras. Hindi na natin kailangang maghintay na magbago ang mga pangyayari o para humingi ng paumanhin o para maging mabait ang mundo. Sa oras ng pagsubok, tandaan, hindi ang mga pangyayari ang nagdudulot ng sakit. Ang mga kwento na tayo mismo ang isinusuong tungkol sa mga pangyayaring iyon ang nagdudulot ng sakit. Ngayon, maaari tayong huminto ng 1 segundo bago mag-react at tanungin ang ating sarili. Sa anong lente ko tinitingnan ito? Mayroon bang mas malumanay at mas matatag na filter na maaari kong piliin? Hayaan nating maging mga bagong tagapagkwento. Hindi mga taong tumatanggi sa paghihirap, kundi mga taong tumatangging maging alipin nito. Isang tao na tumitingin sa ulan at ngumingiti
Nauunawaan na ang ulan na bumabagsak sa bubong ay hindi para alisin ang kasiyahan, kundi upang ipaalala sa atin ang init na nananatili. Ito ang diwa ng Stoicism. Hindi paglabanan ang buhay, kundi pagharap dito ng may malinaw na isipan at matibay na puso. Naranasan mo na bang magbigay ng negatibong label sa isang pangyayari? Ikwento mo ang iyong karanasan at ang maliit na hakbang na gagawin mo ngayon. Sama-sama nating matutunan kung paano pagalingin ang ating isipan at patatagin ang ating puso. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang hadlang sa aksyon ay nagpapalakas ng aksyon. Ang humahadlang sa daan ay nagiging daan. Marcus Aurelius, dahan-dahang bumabagsak ang ulan sa bintana. Isa na namang araw tulad ng iba. At muli, ang ating isipan ay nagiging eksena ng mga horror films. Kabiguan, pagtanggi, sakit. Natatakot tayo. Naghi-hesitate tayo. At ang paglalakbay ay natitinag bago pa man magsimula. Sa unang tingin parang isang paradox ang mga salita ni Marcus Aurelius. Paano magiging daan ng isang hadlang? Ngunit isipin mo ang isang rumaragasang ilog na humarap sa isang malaking bato. Hindi ito nagrereklamo. Hindi ito umatras. Dumadaan ito sa paligid, pinapalakas ito, at sa huli, ang bato ay nagiging bahagi ng agos ng ilog. Hindi nawawala ang hadlang, nagiging material ito para sa paglalakbay mismo. Nang sinabi ni Marcus na, ang humahadlang sa daan ay nagiging daan, hindi lang siya nagsasalita tungkol sa pagtitiis. Tinutukoy niya ang isang mas malalim na kapangyarihan, ang pagbabago. Hindi lang pagtindig sa harap ng paghihirap at hindi pagsuko, kundi ang pagbabago sa bawat hamon bilang bahagi ng tulay na magdadala sa atin patungo sa hinaharap. Hindi nagsimula si J.K. Rowling na magsulat ng magagandang nobela sa isang maingay na cafe sa Edinburgh. Ngunit ang matinding lamig sa kanyang maliit na apartment kung saan hindi siya kayang magpainit ang nagpilit sa kanya na magtungo sa cafe na iyon, kung saan siya uminom ng murang tsa at hinayaan ang mga kwento ng mahika na dumaloy sa mga pahina. Kung hindi dahil sa kahirapan, hindi magkakaroon ng Harry Potter. Hindi lang basta dumating ang hadlang, binuksan ito ang isang pinto. Araw-araw tayo rin ay nahaharap sa mga hadlang, mula sa mga kasing liit ng isang rejection email, hanggang sa mga kasing bigat ng isang nabigong proyekto. Imbis na hayaang sirain nito ang iyong tiwala, subukan ng isang simpleng habit, isang obstacle journal. Bawat gabi bago matulog, maglaan ng ilang minuto upang magnilay at isulat ang isang hadlang na naranasan mo sa araw na iyon. Hindi ito kailangang monumental. Maaring isang disappointing na meeting, isang missed na deadline, o isang saglit na sandali ng frustration. Sa tabi ng bawat hadlang, isulat kung paano ito makakatulong sa iyong pangmatagalang paglago. Halimbawa, kung nabigo ka sa pagbigay ng presentasyon, maaari mong mapansin ang isang leksyon sa paggawa ng mas malinaw at inspiradong mga kwento. Kung nabigo ang iyong unang negosyo, imbes na malugmok sa panghihinayang, kilalanin na mas nakakuha ka ng mas malalim na pag-unawa sa merkado at kung paano maghanda ng mas maayos sa susunod. Ang susi ay hindi ang pag-aalok ng empty na konsolasyon, kundi ang pagsasanay ng iyong utak upang makita ang oportunidad kahit sa kabiguan. Habang tumatagal, hindi mo na makikita ang mga hadlang bilang mga kaaway, kundi bilang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay sa paglago. Isang pahina bawat gabi ay nagtatayo ng isang matibay na tulay sa magulong agos ng buhay ng may kalmado at tibay. Ang maliliit na tala sa iyong journal ay nagiging iyong training ground, ang habit ng isang stoic warrior na ginagawang material ang mga hadlang para sa pagtatayo ng mga tulay.
Ang pinakanakakatakot na bagay tungkol sa mga hadlang ay hindi ang kanilang laki, kundi ang paniniwala na itinataguyod nila na hindi natin kaya itong malampasan. Ang paniniwalang iyon, hindi ang hirap mismo, ang nagbabalot sa atin. Kapag natigil ka sa pagtatanong ng bakit ito nangyayari sa akin, at nagsimula kang magtanong ng ano ang tinuturo nito sa akin, lahat ay nagbabago. Ang mga tanong na itinatanong mo ay nagtatakda ng kalidad ng iyong buhay, at ang stoicism sa kanyang pinakapuso ay ang sining ng pagtatanong ng mas magagandang tanong. Walang makakaiwas sa hirap, ngunit maaari nating piliing hindi maging biktima ng mga pangyayari. Maaari nating gamitin ang mga batong iyon upang tapusin ang ating paglalakbay. Tandaan, hindi tumitigil ang ilog kapag nakatagpo ng bato. Nagbabago lamang ito ng anyo at patuloy na dumadaloy. At kapag natutunan mong tumayo ng matatag sa gitna ng pagsubok, huwag maging kampante dahil darating ang isa pang pagsubok. Kapag naharap ka sa isang mahirap na sitwasyon, ipagpapalagay mo ba na imposibleng malampasan ito? Paalala ni Marcus Aurelius, huwag ipagpalagay na imposibleng gawin ito dahil mahirap. Ang simpleng ideya na iyon ay magbubukas ng susunod na pintuan sa iyong paglalakbay upang pagalingin ang iyong isipan at patatagin ang iyong puso. Ang mga pagsubok ay hindi nangangahulugang ikaw ay walang kakayahan. Minsan ibig sabihin nito ay palapit ka na sa isang bagay na mas malaki. Kapag nakikita natin ang isang tao na nagtagumpay, madalas nating iniisip na sila ay mas maswerte, mas magaling, o may mas magandang kondisyon. Ngunit nakakalimutan natin na tao din sila. Kung nagawa ito ng isa, magagawa mo rin. Ang mga salita ni Aurelius ay hindi isang aliw, kundi isang kasangkapan upang muling suriin ang ugnayan ng hirap at imposibilidad. Ang mga pagsubok ay hindi hatol sa iyong kakayahan. Sila ay isang salamin na nagpapakita ng iyong lakas. Ang pagkapagod at panghihina ay mga palatandaan na pinapalawak mo ang iyong mga hangganan. May mga taong nag-aral ng coding at nagbago ng karera sa edad na 35, tiniis ang mga gabing walang tulog, nakakahiya at mga kabiguan, at mga umagang puno ng pagdududa, ngunit nagpatuloy sila. Nagsulat ng isa pang linya ng code dahil alam nila, kung nagawa ng iba, magagawa ko rin. Ang kakayahang iyon ay hindi isang biyaya. Ito ay bunga ng patuloy na pagsusumikap araw-araw. Kaya sa tuwing maririnig mo ang boses sa iyong isipan na nagsasabing, hindi ko kaya, gawing habit ito na hanapin ang mga patunay na kabaligtaran. Hanapin ang mga tunay na kwento ng mga tao na nakamit ang mga pangarap mo at ipaalala sa iyong sarili, kung posible sa tao, posible rin sa iyo. Magtipon ng mga halimbawa ng buhay na magpapaalala sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay na tuklasin ang iyong potensyal. Nababasa ko minsan ang kwento ng isang 42 taong gulang na ina na nagdesisyong matutong mag-Ingles mula sa simula. Nagsimula siya sa mga simpleng aralin sa isang maliit na inuupahang kwarto. Nag-aaral tuwing gabi pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Minsan sobrang pagod na siya, kaya natutulog siya sa ibabaw ng mga libro. Ngunit hindi siya sumuko. 3 taon ang lumipas, naging guro siya ng ESL at nagbigay inspirasyon sa daan-daang mga mag-aaral. Nababasa ko rin ang kwento ng isang batang babae na nawala ng paningin sa murang edad, ngunit tumayo ng matatag sa isang TEDx stage at ibinahagi ang kanyang paglalakbay sa kabila ng mga pagsubok. Hindi ko kailangan ng mga mata para makita ang aking hinaharap, sabi niya. Ang mga taong ito ay hindi mga superhero. Nakaranas din sila ng takot at kabiguan tulad natin. Ang tanging bagay na naghiwalay sa kanila
ay ang kanilang desisyon na maniwala. Kung may isang tao, kahit saang lugar, na nakamit ang isang bagay na dating tila imposibleng mangyari, magagawa mo rin. At mula sa paniniwalang iyon, nakapagbukas sila ng mga bagong pinto. Sa mga araw na pakiramdam mo ay pagod ka na, hindi mo kailangang talunin ang takot o patahimikin ang iyong isipan. Ang kailangan mo lang ay kumuha ng isang maliit na hakbang. Hindi para patunayan ang anuman sa iba, kundi upang ipaalala sa iyong sarili. Ito ang kaya ng tao. At ikaw, tao ka rin. Magsimula ka sa maliit. Magbukas ng libro, magsulat sa journal, mag-ehersisyo ng kaunti, magpadala ng email. Ang bawat maliit na hakbang ay nagtatayo ng lakas sa loob. Parang bawat pag-uga ng martilyo sa bato. Kahit na hindi agad makita ang pagbabago, mahalaga ang bawat hampas. Si Marcus Aurelius ay dumaan sa matinding pagsubok, ngunit pinanatili ang diwa ng Stoicism. Ang bawat hamon ay hindi dumarating upang basagin ka, kundi upang puguhin ka. Ang mga paghihirap ay hindi tumutukoy kung sino ka. Ipinapakita nila kung sino ka pwedeng maging. Hayaan mong gabayan ka ng karunungan ng Stoicism. Huwag matakot sa pagkapagod. Huwag umatras sa hindi tiyak. Gumawa ng aksyon dahil bawat maliit na hakbang ngayon ay isang brick na inilatag para sa isang mas matatag na sarili bukas. Walang taong malaya na hindi master ng kanyang sarili, isinulat ni Epictetus. Ano ang nagpapabigat sa iyong isipan ngayon? Mga magulong pag-iisip, hindi natapos na mga plano, mga mensaheng hindi nasagot? Sa isang magulong mundo ng mga pressure, ipinapaalala sa atin ni Epictetus, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa self-mastery. Ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng kung ano ang gusto natin, kundi ang pagkontrol sa mga impulsong nais tayong pamahalaan. Tuwing tayo ay nagagalit at nagpapakita ng emosyon sa social media o pinapayagan na mawalan tayo ng focus dahil sa stress, hindi tayo nasusubok ng mga pangyayari, kundi ng ating sariling inner resilience. Ang self-mastery, hindi ang mas magagandang kalagayan, ang nagpapakita kung gaano tayo kalaya talaga. Isipin mong magsimula ng bawat araw nang naka-off ang iyong mga notification. Walang mga email, walang mga mensahe, tanging katahimikan at espasyo para sa kalinawan. Hindi ito kapabayaan, ito ay ang pagbabalik loob ng iyong isipan. Isang pag-aaral mula sa University of California ang nagpatunay na ang pag-off ng notifications sa loob ng 2 oras ay nakakapagpataas ng performance ng hanggang 40%. Isang tahimik na tagumpay ng disiplina laban sa distraction. Ngunit kahit na may disiplina, ang mga emosyon ay patuloy na lilitaw. Isang magaspang na mensahe, isang matalim na email, hindi inaasahang kritisismo. Lahat ng ito ay nagpapalakas ng galit. Paano natin maiiwasang magpasakop sa emosyon? Subukan ang rule of 2 breaths. Bago mag-react, huminga ng malalim ng 2 beses. Ang maikling paghinto na ito ay nagbibigay daan upang bumalik ang rasyonalidad. Sa sandaling iyon, nagpa-practice ka ng tunay na kalayaan, ang kalayaan na kumilos at hindi mag-react. Bawat impulsibong pag-iisip ay parang patak ng ulan na dumadaloy sa windshield. Mag-isa, walang epekto, ngunit kapag nagsama-sama, binabaluktot nila ang iyong pananaw, kaya huminto, huminga, at pumili ng kalinawan sa halip na kaguluhan. Ang inner discipline ay parang tahimik na pang-wiper ng windshield. Dahan-dahang tinatanggal ang bawat alon ng emosyon, pinapanatili ang iyong isipan na malinaw at ang iyong direksyon na matatag sa buhay. Tanging kapag natutunan nating kontrolin ang ating sarili, doon natin tunay na nararanasan ang kalayaan, hindi ang kalayaan na iwasan ang mga pagsubok, kundi ang kalayaan na harapin ito nang hindi nawawala ang ating paninindigan.
Ang tunay na malaya ay hindi ang tao na palaging may magagandang pangyayari, kundi ang tao na matatag tumayo sa gitna ng anumang bagyo. Bigyan pansin ang maliliit na tagumpay araw-araw. Kapag pinipigilan mong magbigay ng matalim na kritisismo, kapag hindi mo hinayaan ang iyong sarili na mag-check ng phone nang walang dahilan, kapag tinanggap mo ang pagtanggi nang hindi pinapayagan ang iyong pride na mag-alab. Ang mga tagumpay na ito ay hindi maliit. Sila ang mga unang bato sa pagtatayo ng isang matibay na pook sa iyong isipan. Isang lugar kung saan ang mga presyon at puwersa ng mundo ay hindi basta-basta makakapasok. Magpahinga sandali, huminga ng malalim, makinig sa kabila ng ingay. Nararamdaman mo ba ito? Ang iyong tibok ng puso ay nagiging mas matatag. Ang mga negatibong pag-iisip ay nawawala na parang hamog na natutunaw sa ilalim ng araw ng umaga. Pinipili mong maghilom, pinipili mong maging matatag. Tama si Epictetus. Nagsisimula ang kalayaan sa loob. At araw-araw sa bawat maliit ngunit matatag na aksyon, binubuksan mo ang pinto ng kalayaang iyon gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang matalinong tao ay hindi nalulungkot para sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na mayroon siya. Epictetus. Isang luma at gasgas na telepono, isang sirang payong, o simpleng ang sandali na pinapanood mong dumaan ng mga ulap sa gilid ng bubong, kakaibang mga bagay, mga tila hindi gaanong mahalaga, ang nagiging makapangyarihang lunas para sa kaluluwa. Isang simpleng ugali, bawat gabi, magsulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pagkatapos lamang ng 10 araw, makikita mong bumababa ang iyong antas ng stress at pagkabahala. Ang pasasalamat sa Stoic na pilosopiya ay hindi lamang isang paalala upang maging kontento. Ito ay isang tunay na armas, isang kalasag para sa isipan laban sa likas na ugali na magkumpara at makaramdam ng hindi pagkakontento, isang ugali na tahimik na kumakain sa ating kapayapaan. Sa ngayon, kahit isang pag-scroll lang sa social media ay makikita mo ang daan-daang buhay na mukhang mas maganda at matagumpay, kaya't madali na lang makaramdam ng inferiority at pagkukulang. Ang patuloy na tahimik na paghahambing ay dahan-dahang sumisira sa ating panloob na katahimikan. Ipinapakita ni Epictetus sa kanyang kahangahangang simplisidad na ang mga matatalinong tao ay hindi ginugugol ang kanilang buhay sa pagkalumbay sa mga bagay na wala sila. Pinipili nilang magtuon sa mga bagay na mayroon na sila. Hindi lang ito espiritual na payo. Ito ay isang praktikal na estratehiya upang manatiling nakatapak sa lupa sa isang panahon na binabaha tayo ng ingay at pressure na magtagumpay. Hindi mo kailangang gumawa ng mahabang listahan. Magsimula ka sa maliit. Bawat gabi, magsulat lang ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon. Isang mainit na tasa ng tsaa, isang magiliw na ngiti mula sa isang estranghero, o ang tanawin ng mga dahon na sumasayaw sa labas ng iyong bintana. Maaari mo ring gawing isang maliit na laro ito. Magkuha ng 5 larawan araw-araw na nagdadala ng mga simpleng, mahahalagang sandali sa paligid mo. Tawagin itong iyong gratitude tour, isang paglalakbay upang tuklasin ang tahimik na kagandahan na kasalukuyang naroroon sa iyong buhay. Ang mga simpleng aksyon na ito ay higit pa sa pagpapatahimik ng tahimik na mga alalahanin sa loob. Nire-reset nila ang paraan ng iyong pagtingin sa mundo. Ang isipan na minsan ay binabalot ng walang katapusang paghahambing ay nagsisimulang luminaw. Unti-unti mong nare-realize na mas marami ka pang mayroon kaysa sa inaakala mo. Sa pagpili ng kasiyahan kaysa sa kalungkutan, pinipili mong maging isang matatag na bato sa gitna ng bagyo, tumanggi na hayaang kunin ng mga bagay na hindi mo pa nakamtan
ang iyong panloob na kapayapaan. Nagiging mas matatag ka, mas kalmado, parang isang tahimik na ilog na dumadaloy sa panahon ng pagbaha. Hindi ka lumalaban ng maingay, tahimik mong pinapangalagaan ang iyong kapayapaan. At tandaan, sa mga sandali na nararamdaman mong pinakakulang, ang pagbabalik sa mga pinakasimpleng bagay ay may kapangyarihang punuin muli ang iyong puso. Ang mga larawan ng pasasalamat, ang mga maliliit na tala gabi-gabi, sila ay ang mga tahimik na kompas na maingat na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay buhay at mayroon ng hindi mabilang na dahilan upang magpasalamat. Kung nakabasa ka na hanggang dito, ibahagi ang isang quote mula sa video na pinakanakakaapekto sa iyong puso at pangalanan ang isang maliit na aksyon na gagawin mo ngayon upang alagaan ang iyong pasasalamat. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang nagpapagaling sa isipan, pinapalakas nito ang puso, binibigyan ito ng kapangyarihang tumayo ng matatag sa gitna ng anumang bagyo na dulot ng buhay. Ang oras ay parang isang ilog na binubuo ng mga pangyayaring nangyari, isang magulong agos, sapagkat sa sandaling ang isang bagay ay nakita, ito ay tinatangay na at may papasok na ibang bagay at ito rin ay aalis. Marcus Aurelius. Nakapag-post ka na ba at tunay na pinanood ang paggalaw ng oras? Nakita ito ni Marcus Aurelius. Bawat sandali, kapag ito ay humapil sa atin, agad itong nawawala. Kanina lang, lahat ay narito at ngayon ay naging alaala na. Parang isang ilog, kahit gaano mo pa pagsikapan na hawakan ng isang patak, ito ay tatangay at magpapatuloy na dumaloy. Ganon din ang oras. Hindi mahalaga kung gaano mo pa ito piliting hawakan, bawat sandali, bawat pakiramdam, bawat tao ay dumadaan sa iyo at nawawala. Sa pag-unawa nito, natututo tayong mamuhay ng buo sa bawat saglit na dumaan. Ang pilosopiyang Stoiko ay nagpapaalala sa atin, memento mori, alalahanin mong mamamatay ka. Hindi ito isang sumpa, kundi isang paalala ng kahalagahan ng bawat araw na ibinibigay sa atin. Sa halip na maupo at maghintay ng isa pang nakaka-bored na meeting, bakit hindi mo subukang magtakda ng countdown clock para sa iyong ika-80 kaarawan? Isang paalala na ang bawat araw na lumilipas ay bahagi ng ilog ng iyong buhay at ang bilang ng mga araw na natitira ay hindi walang hanggan. Madali tayong mag-promise sa ating sarili ng sa susunod. Ngunit ilang tao ang nakakaramdam na ang susunod na pagkakataon ay hindi magiging pareho ng ngayon? Ilang hapunan na ba ang naranasan mo kasama ang mga mahal sa buhay habang ang iyong mata ay nakatutok sa iyong cellphone at ang isipan mo ay abala sa mga email at mensahe? Tanging kapag ang oras ay kinuha na, ang pagkakataon ay doon natin natutunan ang matinding katotohanan na ang momentong iyon ay lumipas na at hindi na maabot. Kaya ngayon, sa sandaling ito, gumawa ka ng desisyon. Isara ang iyong cellphone. Bigyan ang iyong sarili ng isang hapunan na puno ng tunay na usapan, tunay na mga sulyap, at tunay na halakhak upang kapag ang ilog ng oras ay patuloy na dumaloy, hindi ka mawawalan ng pagsisisi sa mga bagay na hindi mo naranasan. Hindi natin kayang pigilan ang agos ng ilog ni hindi natin kailangan. Ang magagawa natin ay yakapin ang bawat sandali na parang ito na ang huling pagkakataon. Bawat negatibong pag-iisip, bawat malabong takot, mga maliliit na piraso lamang na dumadaan sa ibabaw ng tubig. Ang tunay na natitira ay ang ating pananaw kung papayag tayong pakawalan o kakapit tayo. Sa gitna ng ingay ng mga responsibilidad at kabiguan, pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius. Pagalingin ang iyong isipan, palakasin ng iyong puso. Kahit na ang iyong isipan ay magbuo ng mga nakakatakot na pananaw, kahit na ang takot ay sumisipol sa iyong tainga,
Maaari ka pa ring pumili na tumayo ng tahimik sa tabing dagat, panoorin ng tubig na dumadaloy at magpasalamat na nandyan ka upang masaksihan ang lahat. Ang ilog ay patuloy na dumadaloy at ikaw ay naroroon pa rin. Pumili na hindi masaktan at hindi mo mararamdaman na ikaw ay nasaktan. Marcus Aurelius. Hindi ito simpleng pampalakas loob. Ito ay isang paalala na ang kontrol sa iyong emosyon ay palaging nasa iyong mga kamay, hindi sa kamay ng iba. Kapag may nang insulto, humusga o nagmaliit sa iyo, ang kanilang mga salita ay wala namang kapangyarihang makasakit sa iyo. Ang desisyon mong mag-alala, hayaan na maapektuhan ka ng mga salitang iyon ang nagdudulot ng sakit. Itinuturo sa atin ni Marcus Aurelius, isa sa mga dakilang pilosopo ng Stoicism, ang isang mahalagang aral tungkol sa kalayaan. Ang sining ng pagtangging masaktan. Ano man ang sabihin o gawin ng iba, kung hindi mo papayagang makapasok ito sa iyong isipan, wala itong kapangyarihan sa iyo. Ang mainsulto ay hindi nangangahulugang kailangan mong maramdaman na ikaw ay nainsulto. Ang tanging tao na may karapatang magpasya nito ay ikaw. Isipin mo ang isang negatibong komento sa social media. Sa loob ng ilang segundo, mararamdaman mong na-offend ka, magagalit, at magkakaroon ng pakiramdam na ikaw ay inaapi. Ang instinct mo ay mag-react, makipagtalo, ipakita na ikaw ay tama. Ngunit sa sandaling gawin mo iyon, tahimik mong ipinapaubaya ang kapangyarihan na kontrolin ang iyong mood sa ibang tao. Ang mas madalas mong magtalo, mas ipinapakita mong ikaw ay nasaktan. At maging tapat tayo, sa libo-libong magulong opinyon bawat araw, ilan sa mga kritisismong iyon ang talagang karapat-dapat sa iyong pansin? Kaunti lamang. Karamihan sa mga ito ay ingay lang. Kung papayagan mong ang bawat walang kwentang puna ay hilahin ka, mawawala ang iyong direksyon. Sa halip na labanan, mag-focus ka sa mga positibong senyales. Ipinaskil mo ang isang tapat na papuri sa tuktok ng iyong pahina, hindi lang para maalala mo, kundi upang magpadala ng malinaw na mensahe sa mundo. May kabutihan pa rin sa mundo. Bawat pagkakataon na haharapin mo ang paghatol, huwag magmadali na sundan ang iyong emosyon. Tanungin ang iyong sarili, makikinabang ba ako dito upang mag-grow? Kung oo, yakapin ito na parang nahanap mong ginto sa gitna ng alikabok. Kung hindi, hayaan mo itong maglaho tulad ng isang tuyong dahon sa ibabaw ng tubig. Hindi ito tungkol sa pagpipigil ng emosyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang proaktibong paraan ng pamumuhay, pagpili ng kapayapaan sa halip na walang kwentang pagtatalo. Sa una magiging mahirap ito. Ang mga likas na reflex ay nagtutulak sa atin na ipagtanggol ang ating sarili, labanan. Ngunit kapag nagsalita ang rason, makikita mong malinaw. Walang makakapagtanim ng sakit sa iyong isipan maliban kung papayagan mo ito. At ang pagsasanay ng kakayahang ito ay nagsisimula sa mga maliliit na aksyon. Hindi pansinin ang isang pang-iinsulto, mag-smile sa isang biased na komento, mag-holding on sa mga positibo. Sa isang magulo at madaling magalit na mundo, ang pagpili na hindi maapektuhan ay isang kilos ng lakas. Ito ay kung paano mo nire-reset ang mga hangganan, kung paano mo nire-restore ang iyong panloob na balanse. Ito ay kapag naging tulad ka ng isang tahimik na ilog na nagpapahintulot sa mga dumaan na anino na maglayag sa ibabaw ng tubig nang hindi ginugulo ang kalaliman nito. Sinabi ni Marcus Aurelius, piliin mong hindi masaktan at hindi mo mararamdaman ang sakit. Nang sinabi niya ito, hindi siya nangangako ng buhay na walang sakit. Itinuturo niya ang isang pinto, isang landas patungo sa tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa takot, mula sa pagkaalipin ng mga padalos-dalos na emosyon. Ang landas na ito ay hindi madali,
ngunit magbibigay ito ng magaan, malaya at mas malalim na buhay bawat araw. At sa ngayon, habang binabasa mo ang mga salitang ito, ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Piliin mong hawakan ang kapayapaan. Piliin mong patatagin ang iyong puso. At sa ganitong paraan mo pagagalingin ang iyong isipan at patatatagin ang iyong puso. Tinutukan natin ngayon ang 8 pangunahing mensahe ng Stoicism. Mula sa pagpapalakas ng iyong mga pag-iisip, pagpapraktis ng pasasalamat, hanggang sa pag-turn ng bawat hadlang upang maging daan patungo sa pag-unlad, ang lahat ng ito ay nakatuon sa isang simple ngunit makapangyarihang ideya. Ikaw ang master ng iyong sariling mga reaksyon. Ngayon, nais kong imbitahan ka na kumilos. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Aling quote mula sa video ngayon ang tumimo sa iyo? At higit sa lahat, paano mo sisimulan ang paggamit nito mula ngayon? Sa wakas, kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kahit isang sandali ng kapayapaan, isang sinag ng liwanag sa magulo mong araw, mangyaring i-like, i-share ito sa isang taong nangangailangan nito, at mag-subscribe upang samahan kami sa mga susunod na video. Bawat sandali ng buhay natin ay dumadaloy tulad ng isang ilog. Hayaan mong ang mga salita ng Stoicism ang magsilbing matatag na bato sa ilalim ng iyong mga paa, pinapalakas ang iyong isipan, pinapagaling ang iyong espiritu, at pinapalakas ang iyong puso. Naghihintay na sa iyo ang susunod na video dito, handang ipagpatuloy ang paglalakbay